Palakasin ang puso sa tulong ng Centrum Silver Advance. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At ngayon po ay today is Wednesday. Ito po ang ating Wednesday online Bible study. Tuesday nga pala. Inilipat na nga pala natin sa Tuesday ang Wednesday. Kaya ako nag-isip nandito ako. Medyo hilo-hilo pa kasi ako. At pasensya ako, medyo late. Masyadong late na tayo nag-start ngayon kasi nakakahilo po. Medyo nag-relax na nakakahilo yung init kanina. Kahit nasa loob ng bahay. Kaya dito, lumipat muna tayo dito sa itas namin. Aircon dito, malamig-lamig. Kasi nahihilip po tayo kanina. Sobrang init siguro. Medyo nagpahinga muna ako. Pero tuloy po tayo. Hindi natin kakansil yung ating Bible study. So, diretso na po tayo, no? At para hindi tayo masyadong gabihin. Masyadong late na kasi tayo nagsimula ngayon. Basta welcome everyone at lahat. Be blessed in the name of the Lord Jesus Christ. Diretso na po tayo. Let's pray, mga kapatid. Lord, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid na kasama namin sa gabi nito. Magamat sobrang late na ang simula. Ngayon nga na hindi po namin ito kakansile. Tuloy lang kami, Panginoon. At dalangin namin na hindi na magtagal ang masyadong mainit na panahon, Panginoon. Minsan ay 50 ang temperature, 48 degrees, 50. Pero salamat, pagsamantala lang po ito. We're living the last days, Panginoon. Compare naman sa Middle East, Panginoon, na ngayon ay binabaha. Mabuti na rin yung ganito. Lord, salamat po. Kahit po napakainit, hindi naman kami binabaha. At kahit napakainit, salamat po, Panginoon, sapagkat meron pa rin kaming tubig. Sagana pa rin kami sa tubig. Dalangin lang po namin na ingatan mo ang mga blood pressure ng mga kapatid. Ingatan mo ang kalusugan, ang mga puso, ang aming pong pangatawan sa sobrang init ng panahon. Maraming po salamat, Panginoon. At sa ganito, ini-invite po namin ang presence of the Holy Spirit to teach us once again tonight, na siyang aming tagapagturo, aming teacher. At hindi sa Holy Spirit, wala kami maintindihan. Thank you, Lord, for anointing us tonight with the anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa itong biyaya. And all glory belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Salamat din po sa walang kupas na awit na ito ni Pastor Luis Valdemaro. Ay po salamat, Panginoon.
Thank you, Father God, and all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon at ingat-ingat po tayo, ano? Paglabas at pag-uwi ng bahay sa sobrang init po, huwag kayong basta magsishower, delikado po yun. No, yung galing sa init, tapos bigla magsishower ng malamig. Kaya marami naha-heart attack o yung nagkakaroon ng mataas na blood pressure, nagbibigla. No? So, dandahan. Sabi nga raw, pag galing sa labas, sobrang init at gustong maligo, magpahinga ka muna at ma-adjust yung temperature ng katawan natin. Ano po? At dito sa amin, praise God, sapagkat bato itong bahay namin, hindi kasing init kapag umasa, hindi kasing init ng nasa labas. Pero, diyan man, dahil sa sobrang init niya, ayun nga, medyo nakakapalambot, saka parang nakakaupos din, ano? Kaya relax lang. So praise God, ingat po sa ating pangatawan, sa ating kalusugan at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay may paksa sa gabi nito, ano? Pero bago tayo mag-start ng Bible study, gusto pong i-announce tayo po ay nakikiramay sa pagpanaw, pag-uwi sa Panginoon ng ating kapatid, Sister Josie Escondo. At Josie Escondo na napakatagal natin kasama sa church, no? At bata pa rin yung noon. Silang magkapatid, ni Mildred at nila, maliliit pa sila bata, magkakasama na kami sa church. No? Ako na rin ang pastor noon. So, purihin ng Panginoon sapagkat sa mahaba panahon ng pagkakasakit ni Sister Josie na ating minamahal na kapatid sa Panginoon, ngayon pinauwi na siya ng Panginoon, nag-graduate na po siya sa pamumuhay sa mundong ito, and no more pains, no more suffering, at gayon man talagang pinahaba pa rin ng Panginoon ang kanyang buhay. Maraming mga malulusog, malalakas ang katawan, no? Ito nag-pandemic, mas nauna pa sa kanya. Ang dami niya nalampasan, nalampasan niya ang mga sakit, nalampasan niya ang mga danger zone, nalampasan niya ang pandemic. At ngayon, nung wala nang lalampasan, saka na siya pinauwi ng Panginoon. At graduate na siya sa buhay pananampalataya. At ngayon, nasa presence siya ng Panginoon, at inaaliw siya ng Panginoon at ng mga anghel ng Panginoon, at nandoon din yung iba natin mga kapatid na nangauna na. Ano po? So, purihin ng Panginoon, tayo mga Kristiyano, ito po ang maganda at dakilang pangako sa atin ng Panginoon that there is life after this life. Meron tayo next life sa after this life. Yan ang maganda. Pero yung walang tagapagligtas, those who rejected the only Savior of the world, those who believe that Jesus is just an ordinary human being but not God, ay nako, magbago po kayo ng paniniwala. Except you believe that Jesus Christ is God who came down to our planet and became a man, unless you believe that Jesus is God and Jesus is man, the God who became a man, hindi kayo maliligtas. Kasama po yan sa prerequisite ng kaligtasan, our belief or our faith that Jesus Christ is God. Ano po? So, purihin ang Panginoon at tuloy tayo. Medyo nahihilo-hilo pa nga lang ako ng konti na yan. Pero tuloy po tayo. Ang ating pong paksa sa gabi ito, so atin na pong patayin itong awit ni Pastor Boy na ating matagal ng team song. Ang ating pong paksa sa gabing ito, ang title po ay The 6 Signs of Spiritual Growth and Maturity. 6 na palatandaan na ang isang Kristiyano ay lumalago at nagmamature
Ano po? By the way, itong aking na gadget, walang microphone ito. Hindi ko alam kung clear ang sound, no? Yung kasi may microphone kung gadget natin ay hindi ko pa napapapalitan yung battery. So itong ating backup na gadget ang ginagamit natin. Kaya lang yung pangsaksak ng microphone iba dito. Kaya hindi ko maisaksak. Pero ganyan pa man, I believe sana, I pray na malinaw ang sound natin. So, purihin ang Panginoon. 6 signs of spiritual growth and maturity. Merong 6 na signs. Actually, marami po yung signs, Marami ang signs ng spiritual growth and maturity. Pero 6 lang ating tatalakayin sa gabing ito. At tatapusin po natin ito, sa mabilis na paraan. Basahin po muna natin ang sinasabi sa talata 2 Peter chapter 3 verse 17. 2 Peter chapter 3 verse 17. Okay. Ito po sabi, "You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard so that you are not carried away by the error of unscrupulous people and lose your faith, firm commitment. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity." Amen. Okay, tingnan natin sa Tagalog, para mas magkaintindihan tayo, mas malinaw. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ngayon, teka. Ano nga bang talata yun? 2 Peter nga pala, 2 Corinthians. Kaya pala iba 2 Peter nga pala. Medyo hilo-hilo pala tayata ako ngayon. 2 Peter chapter 3 verse 17. Mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamagitan ng mga maling aral, ng mga taong suwail, at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. So, napakahalaga po na tayo ay lumago spiritually sa Panginoon. At dito sinasabi, let us grow in the grace of God and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dalawa yung dapat kalaguan natin. Sa biyaya, lumago tayo sa biyaya, at lumago tayo sa pagkakilala o sa kaalaman, sa pagkakilala natin sa Panginoong Hesus. Napakahalaga po ng dalawang kalaguan na yun. Pag ikaw ay malago sa biyaya ng Diyos, sa grace of God, malago ka rin sa kapangyarihan ng Diyos, and you have favor. You are highly favored by God, Because grace and favor, they are one. Pag ikaw ay sagana, malago ka sa biyaya ng Diyos, malago ka rin sa pabor sa Panginoon. And you are a powerful person, Back up ka ng kapangyarihan ng Diyos because of that grace of God sa iyong buhay. At kailangan din ikaw ay lumago sa knowledge o sa kaalaman, pagkakilala sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay lumago sa biyaya at sa knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, we will grow spiritually into maturity. Okay po. Ngayon, merong 6 signs, 6 na palatandaan kung ang isang Kristiyano ay lumalago at malago na sa Panginoon. Growing or grow and spiritually mature. Merong 6 na palatandaan
na tayo po ay pag-aaralan natin sa gabing ito. Okay. Number one, ang isang pong tao na malago spiritually or siya ay patuloy na lumalago bilang spiritual na mananampalataya, merong mga anim na palatandaan. At ang number one, unahin natin, he is bearing fruit, no? With the fruit of the Spirit, no? Siya ay nagbubunga. At sinabi yan ng Panginoon sa John chapter 15, na sabi, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. No? Sabi dito, inihalin tulad ng Diyos ang ating relationship sa Kanya sa pamagitan ng ilustrasyon ng puno ng ubas at ng mga sanga. Si Jesus daw ang puno ng ubas at ang Ama, ang Diyos Ama, nag-aalaga sa puno na yan, at tayo naman yung nakaupong sa puno ng ubas na mga sanga. Ano, bawat isa sa atin ay mga mananampalataya na kagaya ng mga sangang nakaumpong sa Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoong Hesus, without me, you will not bear fruit. Ang source ng buhay ng sanga nandun po sa katawan ng puno ng ubas. Kapag ang sanga ay nagkaroon ng crack o naputol o nagkaroon ng crack at medyo separated na doon sa katawan, sa ubas, hindi na po yan magbubunga at tuloy-tuloy yan ang mabubulok. Yun ang hindi maganda kapag ang sanga ay napapahiwalay na sa puno ng ubas. Kaya sabi ni Jesus ay manatili tayong nakaugpong bilang mga sanga at ina-expect niya na makita sa atin ay bunga. Tayo mga sanga. Sabi ng Panginoong Hesus, yun daw sanga na hindi nagbubunga, nagkaroon ng problema yan, pinuputol na. Pinuputol. Ibig sabihin, kung ayaw mo sa Panginoon, ayaw mo ng bunga ng Espiritu, ano ba yung mga bunga ng Espiritu? Yun po ay love. Singular lang ang bunga. Actually, isa lang bunga, love. Kaya sabi doon, the fruit of the Spirit, Galatians 5:22 and 23, the fruit of the Spirit, hindi sinabing fruits. Fruit lang, singular. Bakit singular? Isa lang naman ang bunga, love. And that love is the person of Jesus Christ. Or, pwede natin sabihin, that fruit, that love, is the God-kind character or the Christ-like character. Christ-likeness. Yun ang fruit. Ay ano yung buhay na Christ-likeness? Buhay na kahawig ng buhay ng Panginoong Hesus. Buhay na lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. And that love is not ordinary human love. Ang ordinary human love, phileo love, namimili yan ng mamahalin. No? Phileo. At minsan, may pagkapilyo yan. Pag may napapakinabang, love ka. Pag wala kang mapakinabang, mahirap ka na, iiwan ka na. Pilyo talaga. Parang, yan, ganun yun. Sa Greek ay phileo, na means ordinary human love. Namimili yan, nagsasawa, at yan ay minsan depende yan sa mood or sa emotion, ano. But not the greatest love, not the God kind of love. And that God kind of love is the agape love. Agapao or agape love. The highest, the greatest kind of love. Yan mismong agape love, yan ang pag-ibig ng Diyos. At sinabi ni Apostle John sa kanyang mga letters na God is love. No? God is love. At yung love na yan, when we live or walk in the love of God, makaka-experience ka ng joy, ma-experience mo peace, patience, long-suffering, meekness, magiging maamo ka, magiging gentle ka, magiging mabait ka, goodness, magiging mapagpasensya ka, lalawak ang patience mo, temper,
love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and magiging tapat ka sa pananampalataya mo. Faithfulness. No? Those are the fruit of the Spirit. When you have that one fruit, love, makaka-experience ka ng joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness. Lahat ng yan ang karakter ni Kristo. Kaya kung tawagin ko yan ay Christ-likeness. At yan ang pangarap ng Diyos sa bawat isa mananampalataya na magbunga. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin yung bunga po, no? Pangalawa na lang yung mga ginagawa natin sa ministry, no? Kahit gumawa ka ng gumawa sa ministry, marami kang nahikayat, you're doing the works of the ministry na siyang calling mo, but you don't walk in love, wala kang paglakad sa pag-ibig ng Diyos, ay delikado ka, no? So, ang mga maliligtas, yung mga nakikristo, at ang isa sa palatandaan, if you are in Christ, you have the love of God. You walk in the love of God. Okay? So, sabi ni Jesus, ang isa sa palatandaan na ang isang Kristiyano ay may relasyon sa Panginoong Jesus at siya ay connected pa. Connected pa rin. Kung siya ay nagbubunga. Kung siya ay merong Christ-like character. Okay? At ang sabi, without me, you will not bear fruit. No? Kung wala siya, hindi tayo magbubunga. Totoo yun. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay magbubunga. Siya ang dahilan kung bakit tayo magiging kahawig ng Panginoong Jesus. The more na ikaw ay malapit sa Panginoon, the more you spend time with the Lord Jesus Christ, the more you immerse yourselves in His Word, and the more you will become like Jesus. Okay? So, ang palatandaan ng isang tao na siya ay lumalago or siya ay matured Christian if they have the love of God. Ano? If they are walking in the love of God. At meron ding testing sa pag-ibig ng Diyos. Kung meron kang pag-ibig ng Diyos, lagi meron kang forgiveness sa puso mo. Kung meron tao na nakit sa'yo, nakakaya mong patawarin. Why? Because you are living in the love of God and you are walking in His love. Pinamumuhay mo yung kanyang pag-ibig. And love always forgives. No? Kaya, ang isang Kristiyano, mapapansin nyo, kahit yung mga evangelists na meron mga signs, wonders, and miracles, or yung very dynamic, lumulundag pag nagpipreach, no? O yung malalim magturo ng salita ng Diyos, o yung marami alam sa Biblia, hindi po yan ang palatandaan kung isang tao ay malago spiritually. Kahit pa matagal na siyang Kristiyano, ang palatandaan hindi yung tagal. Kasi sabi ni Jesus, merong nauna na mahuhuli, may nahuhuli na mauuna. Ang number one palatandaan kung isang Kristiyano ay malago o lumalago at nagmamature spiritually ay kung siya ay nabubuhay sa pag-ibig. Okay? Kung siya ay nabubuhay sa pag-ibig. Kaya niyang patawarin yung mga nagkasala sa kanya. Okay, yan ang number one. Ano po? Kaya parang kagaya ng yung sinabi ko nga na kahit dynamic o powerful o maraming alam yung preacher, marami siya, kabisado niya, memorize niya ang buong Bible, no? At magaling siya manghikayat, but he is not walking in the love of God, ay delikado. Hindi lahat na nangangaral na salita ng Diyos ay tunay na anak ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, maraming magsusulputan ng mga false prophet. They are wolves in sheep clothing. Mga lobo sila na mababangis na naninira, nabibihisan ng damit tupa. Sabi ni Jesus, paano mo sa makikilala yung mga false prophet? By their fruit you shall know them. Sa bunga. Do they have the Christ-like character? Are they walking in the love of God? Sila ba ay mapagtanim ng galit? O sila ay mapagpatawad?
Okay? So, mahalaga yung bunga. Numisan, nagutom si Jesus bilang tao. Sabi naman ng mga kulto, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya ay nagugutom? Di tao siya, nagugutom siya. Kaya nga, siya ay Diyos, naging tunay na tao. At tatlo ang purpose kung bakit siya nagkatawang tao. Diyos nagkatawang tao. Tatlo ang purposes na sinasabi ko lagi. Number one, to pay the price of our sins, to pay the price of the sin of the world, sins of the world. At pinambayad niya kanyang buhay. Yun lang tanging solusyon. Bayaran ang kasalanan natin at ang pinambayad ng kanyang dugo, kanyang buhay. Yung number one. Number two, siya ay naging tao to destroy the works of the devil and to destroy the devil himself. Hebrews chapter 2 verse 14, 1 John chapter 3 verse 8. Okay? Number 3, so that we can become joint heir together with Christ. Number 1, yung number 3 ay para tayo ay maging kagaya ng Panginoong Hesus, maging anak ng Diyos, at magkaroon tayo eternal life, at maging tagapagmana tayo na kasama ni Kristo. Yun po ang tatlong dahilan bakit si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at naging tunay na tao. Okay? Sa kanyang paksa niya, ilang beses natin pinaksayan, ano? Okay. Kaya sabi ni Jesus, doon siya nagutom isa, naglalakad siya, nakakita siya puno ng igos. At expected niya na may bunga, no? Pagdating doon, wala siyang makitang bunga, puro dahon. Kinurse ni Jesus, sabi ni Jesus, mula ngayon, huwag ka na magbunga. Ayaw mo magbunga, hindi ka nagbunga. Sira ang expectation ko. Huwag ka na magbunga. At natuyo. Immediately natuyo yung punong kahoy. Kinurse si Jesus. Ganyan din ang mangyayari sa huling panahon kapag hinusgahan na ng Diyos ang mga mananampalataya na hindi nagbubunga. Okay? At sila ay susumpain ng Panginoon at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ano sabi ni Jesus? May sinabi si Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21. Ano sabi ni Jesus? Sabi ng Panginoon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. No? Hindi lahat tumatawag sa aking Panginoon ay maliligtas. Ang maliligtas yung gumaganap sa kalooban ng Ama. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Leave me. Or depart from me, you who practice lawlessness. Galit ng Panginoon. Kaya ito mga ito, miracle workers, mayroong powers, may gifts, no? At ginagamit din nila pangalan Jesus, pero they were rejected by Christ. Bakit? Kasi hindi nila ginaganap ang kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama para sa atin ay magbunga. At ang bungang yan ay ang pag-ibig ng Panginoon. The Christ-like character. Okay. Pagka sa mga palataya, no? Ay kahit matagal na siya Christian, graduate pa Bible School o bishop man siya, no? Pero wala siyang Christ-likeness. Wala siya. Bagsak siya. Naalala ko nung si Benny Hinn nagkaroon ng crusade nun sa Araneta, isa sa pinakamalaking crusades. Nung mag-i-start na yung mga pastor at mga tao sa aisles, pinatabi, pinaupo. No? Upo naman lahat, sumunod lahat. Pati kami, mga pastor. Pumunta kami sa likod, upo kami sa gutter, doon sa damuhan, sa lupa. No? Abay, merong isang pastor daw siya na nakatayo, naiwan, nakapamaywang pa. No? Akala mo, pulis, nasa gitna. Pinatabi ng usher. Sir, pinapaupo na po lahat na nasa gitna. Ba, nagalit pa. Hindi mo ba ako kilala? Hindi po eh. Hindi mo ba alam? Bishop ako, bishop. Utos po sa sa Grand Star eh. Inutos po.
na mag-i-start na po, magpipreach na po si Benny Hinn, umupo na raw po lahat. Bawal na po nakatayo at ito'y dadaanan ng mga may sakit para ipag-pray. Bishop na ako, hindi mo naintindihan. Boy, nagalit pa. Di, umalis na yung babae na nagpapupusa. Ngali-ngali ko, bato. Hindi ka qualified maging bishop at hindi ka pa Kristiyano. Pero, dahil sa fruit of the Spirit, patience, hindi ko ginawa. Naku, sabi ko, pambihira. Ngali-ngali kong kausapin at hatakin umalis ka nga dyan. Hindi ka marunong sumunod. So, mahalaga yung lumalakad sa pag-ibig ng Panginoon. Tao lumalakad sa pag-ibig ng Panginoon with Christ-like character, masunurin, mapagpatawad, mapagpakumbaba, humble, gentle, kind. Okay, number 1. Number 2, napalatandaan kung isang Kristiyano lumalago or matured spiritually. Number 2, meron siyang hunger and thirst in the Word of God. Meron siyang kagutuman at kauhawan sa salita ng Panginoon. So, basahin natin ang Psalms. Bibilisan na po natin. Psalms 119. Verse 47. Ito po ang sabi. I will delight. Teka muna. Mali yata Psalm 190. Ito tama. I will delight in your commandments, which I love. Ako'y masisiyahan, masasatisfied. I will delight. Magagalak ako. Malulugod ako sa iyong mga kautusan na siyang mahal ko. Mahal niya ang taong lumalago spiritually, mahal na mahal niya ang salita ng Diyos. And there's always hunger and thirst in the Word of God. Ang puso niya ay uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Every minute, every second, gusto niya na mapakinggan, gusto niya mabasa ang sinasabi ng Panginoon sa kanya salita. Kaya kung kayo ay sabik sa salita ng Diyos, there is deep hunger and thirst in your heart sa salita ng Panginoon. Yan po ay palatandaan na ikaw ay a healthy Christian. And you are growing spiritually. At possible, you are mature Christian, matured spiritually. Kapag merong kasabikan sa salita ng Panginoon. So, good sign po yun. Pag ikay laging uhaw, gutom, sabik sa salita ng Diyos. Nauuhaw tuloy ako. Parang sarap uminom ng Royal True Orange na soft drink. Na merong puno ng ice. Nung minsan ang init, bumili ako ng 1 liter, ininom ko Nakadalawang basong malaki yata ako Pagtingin ko sa blood sugar ko, biglang taas Talagang yung soft drink na yan, ang bilis mag-shoot ng blood sugar So, parang nakakauhaw sa init ng panahon. Mamaya, pagbaba ko, hindi na aircon. Buti dito, malamig sa kwarto namin. Pagbaba ko Yung kaibigan ko, si Pastor Jimmy, sabi niya, siya daw ay nagwo-worry. Kagagaling lang ng kaibigan ko sa sakit, nagwo-worry. Akala ko naman kung pinost pa niya Nagwo-worry daw siya sa init ng panahon. Akala ko, inatake siya o na-altapriso, Nagwo-worry siya dahil sa init ng panahon, lagi siya nakababad sa air condition sa bahay nila. Nagwo-worry siya, baka ang laki na ng kanyang babayaran sa bill ng kuryente. Natawa ko dun masaya dahil yun lang pala. Akala ko kung paano na yung kaibigan ko Okay lang yan. The Lord will provide. Wag lang aatakihin, wag lang hahibladin sa init ng panahon. Okay. So, number 3. Ano yung kanina? Bearing fruit. Number 3, there is hunger and thirst in the Word of God. Number 3, always praying.
They love to pray. Those who are growing spiritually, growing Christians, or matured Christians, loves to pray. Lagi siyang nananabik na kausapin ng Panginoon. Alam nyo, mapapansin nyo, kapag kayo ay slowly, you are dying spiritually, slowly, na hindi nyo alam, merong sign. Pag unti-unti na hindi na kayo, wala na kayong ganang manalangin, wala na kayong ganang kausapin ng Diyos. Kasi hindi naman excuse yung very busy tayo sa schedule. You can talk to God anywhere, anytime, any place, kahit nasaan. Minsan, the great man of faith, Smith Wigglesworth, one of the apostles of faith noong 19th century, a Welsh plumber, no read, no write, pero ginawa siya ng Diyos na puno ng wisdom and revelation because he was so filled and flooded with the Spirit of God. Maraming signs and wonders na nagmanifest sa kanyang ministry, si Smith Wigglesworth. Okay? Na walang binasang libro sa buong buhay niya, kundi Bible lang. No read, no write siya, pero nung siya tinuruan ng asawa niya na magbasa, wala siyang, dinedicate niya buong buhay niya na ang sabi niya, babasahin lang niya Bible. Okay. Now, very powerful ang ministry niya, puno ng miracles. May nagtanong sa kanya, Brother Wigglesworth, ilang oras po kayo kung mag-pray? Sabi niya, mahirap sabi kasi after ko mag-pray, na, ano ba yung sinabi na? 15 minutes o to 1 hour. After ko mag-pray, then, non-stop, I'm always talking to God. Non-stop. Non-stop. Magandang magandang habit yun. After mo mag-pray, 30 minutes or 1 hour, kausap mo na ang Panginoon. Pero simple ka lang, baka nasa karsada ka na o nakasakay ka na sa jeep o sa public vehicle. Ang dami mong kasama ibang tao, nagsasalita ka pa mag-isa. Alam mo, Panginoon, alam mo, ba'y mapagkabalang kang, Kaya simple lang, kausapin mo sa isip mo, sa puso mo, o kaya medyo takpan mo ang bibig mo. Praise God. So, ganun, you can pray every day, every minute, every seconds, maging habit natin yun. Pero pagka wala ka ng gana talaga mag-pray, palatandaan yan that you stop growing. You stop growing. At unti-unti kang namamatay spiritually. Bumabalik ka sa kamatayan. Why? Kasi ang pakikipag-usap sa Diyos, di po ba, sabi ko yan ay prayer is a two-way communication. You talk to God and God will talk to you. Give Him a chance to talk to you after talking to Him. Kasi ang nag-iugali ng mga Kristiyano araw, tayo ang pray ng pray, salta. Hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na siya magsalita naman sa atin. So, two-way communication yan. You talk to God and expect that God will talk to you. That is practicing the presence of God. At pag nasanay ka, masasanay ka sa tinig ng Diyos and you will always hear the voice of the Holy Spirit kapag sanay ka na. Kaya ayan ay two-way. Para yung spiritual breathing. Para kang humihinga. Sa paghinga natin, inhale. Two-way day. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Two-way. So, exhale, parang katulad niyan ay you are talking to God. Then, inhale. Katulad niyan ay pinapakinggan mo naman na pumasok sa puso mo at sa pag-iisip mo ang tinig ng Diyos. So, yun ang prayer. Kagaya ng spiritual na paghinga. Alam nyo naman ang taong patay na. Kahit kausapin mo, hindi niya sasagot. At tingnan mo ang hininga niyan, wala nang hininga. Kaya pag namatay, sinasabi na lagutan ng hininga, hindi na kasi humihinga. So, ang isang mananampalataya na huminto sa paglago, hindi na humihinga spiritually. Meaning, hindi na sila excited mag-pray. And they stop praying.
At sinasabi na lang nila, alam naman ng Panginoon, pangangailangan ko. Kaya ako na may nananampalataya, bahala ng Panginoon. But he doesn't want to talk to God. Nawalan ng gana, nanlalamig na. Palatandaan that you stop growing and you are now dying. Dahan-dahan, gradually you are dying spiritually. Okay? So, number 3, sign ng spiritual growth and maturity, he loves to pray. Okay. Number 4, ano ba yung scripture natin dito? Ephesians, tignan nga natin. We love to pray. Ephesians 6:18. Tignan mo natin. Ito yung scripture natin. With every prayer and request, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be alert with all perseverance and every request for all the saints. Verse 19, and pray in my behalf, that speech may be given to me in the opening of my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel. Pati si Apostle Paul humihingi ng prayer request. Pag-pray nyo nga ako. Okay. At sinabi sa Thessalonians na pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Okay. So, praise God. Hello, classmates, Dr. Sani Lorenzo Arceo. Musta sa inyo ni Brother Elmer, no? Kamusta na si Brother Elmer, ano? Si Carol Clara Aliasas, Nelby De Castro. Si Janja nakita ko kanina. At si Mami Tels. Yan, puro si Mami Tels, ano? Uwi ka na, Mami Tels. Ang ating kapatid, nag-graduate na, si Sister Josie, ano? Sister Josie, nasa Lord na siya ngayon. Tapos na yung kanyang, paghihirap. Tapos na ang pagsubok. Pumasa siya, graduate na. At tatanggapin niya ang reward sa Panginoon. Si Benilda, Sister Benilda, Sister Iris, si Brother Bong, si Francis, of course, si Jan, at yung iba pa. Thank you sa inyo, mga kapatid. Yan. At si Sister Amor Bicomong, no? Kailan ko lang, Mami Tels, nalaman na magkapatid pala kayo ni Sister Amor Bicomong. At si Abong, welcome, Abong. Nice to see you, Brad. God bless you more. Ay, babae ba? Lalaki. Abong. Pasensya na, hindi ko Oo. I think friend ko ito si Abong. Okay. Lalaki ba? Oo. Okay. At si Hazel, nice to see you, Hazel. Musta kayo dong, ha? Hazel Pulyo. At sino pa ba? Ayan, mga kapatid natin. At ang aking mahusay na dentista, si Sani Lorenzo Arceo, my dear classmate. Si Nelby De Castro, si Iris, Okay, tuloy na ulit tayo. Mga kapatid, bilisan natin. Okay, number 4. Palatandaan signs na ikaw ay lumalago at nagmamature spiritually. You are dead. Ikaw ay patay. Dead to yourself. Patay ka sa sarili mo. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 31, I die daily. At ito ay kasama at napaka-importante nito sa pagiging natin na araw-araw kailangan bantayan natin ating sarili na tayo na kay Kristo ay patay na sa lumang pagkatao. At huwag natin hahayaan na bumangon, mag-resurrect yung old man, yung lumang pagkatao natin kasi bumabangon yan. Gusto niya maghari-harian. So we must always die every day, dying to your old self. No? At hindi sabi sa Galatians chapter 2 verse 20 ni Apostle Paul, I am crucified together with Christ, and I no longer live. Hindi na ako nabubuhay. Napako ako kasama ni Kristo. Ang lahat ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus ay napako kasama ng Panginoong Hesus 2,000 years ago sa cross. Meaning, you died with the Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Kahit ngayon ka pala pinanganak. At the moment na sumampalataya kay Jesus, sumama kay Jesus 2,000 years ago, ang lumang pagkatao
kahit hindi ka pa na ipapanganak, ay namatay na. Tinitingnan ng Diyos, namatay na kasama ni Kristo, at ikaw ngayon ay nabubuhay sa isang bagong pagkatao. The life of Christ is now can be seen in you, at yung life na yan will radiate, mahahayag, will manifest, will be revealed outwardly. Makikita ng mga tao si Kristo sa buhay mo kasi you already dead to your old self. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Pag kayo ay nakakita ng patay, subukan nyo. Ay, huwag nyo na subukan. Masama. Ang tanong ko na ito, yung bang patay, alam galit ka doon, pinagmumura mo, ininsulto mo, piningas mo pang ilong. Buti nga sa iyo, piningas mo ang ilong. Binanlian mo ng tubig. Kikilos ba yun? Gaganti ba? Hindi. Bakit? Patay. Kaya kapag ikaw, maraming nanakit o gumawa mo sa masaya at ikaw ay gumaganti, nag-e-effort kang gumanti at ikaw ay kinakurs mo sila at pinagbabantaan mo sila at gusto mong gantihan, one of these days, pag natempuan kita, gagantihan kita. Naku, yay palatandaan yan that you're still alive. Buhay ka pa sa lumang pagkatao. Kasi ang mga namatay na kasama ni Kristo, hindi marunong gumanti. Sabagat sabi, pangako ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. Ako ang maghihigante. Hindi ikaw. Ako ang makakalaban nila. Okay? Marami po tayong karanasan sa patungkol sa ganyan. Inaapi ka, hayaan mo. Bakit one of these days, yung balik sa kanila ng ginawa sa iyo, bahala ng Panginoon. At tayo, ang ginagampanan lang natin sa buhay nito is, bilang Kristiyano, to forgive them. Those who persecute us, those who hurt us, forgive them. At makikita nyo, ang blessing ng Panginoon, aapaw, dadali sa iyo at sa iyong lahi forever. Okay? So, we must die to our old self. Ang taong patay sa lumang pagkatao, siya ay humble. Mapagpakababa. And the more we humble ourselves before God and before all men, the more, tandaan nito, the more God will exalt you. The more God will promote you. Sinabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you. He will promote you in due time. Sinong itataas ng Panginoon sa bandang huli? Ikaw na nag-humble sa harapan ng Diyos. See? At ang taong humble sa harapan ng Panginoon, siya yung binibigyan ng Diyos ng maraming biyaya. Grace. Lalago sa biyaya ng Diyos. I tell you mga kapatid, grace of God is the power of God. If you are abounding in the grace of God, naku po, ikaw ang pinakamalakas na tao sa buong mundo sa Panginoon. You have God's favor. You are surrounded. You are highly favored by God. Surrounded by God's favor. Because you are abounding in the grace of God. Why? Why you are abounding in the grace of God? Because you learn to humble yourselves before God and before all men. Okay? Ang promotion, nasa taong humble. Ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos, alam niyo, pag sagana ka sa biyaya ng Diyos, you can do all things through Christ. Pag sagana ka sa biyaya ng Diyos, yung bagay na hindi mo matanggap-tanggap, yung blessing na hindi mo matanggap-tanggap, matatanggap mo. Yung promotion na hindi mo matanggap-tanggap, matatanggap mo. Yung mga imposible na pagpapala na gusto ng Diyos ibigay sa iyo, pero imposible, magiging posible. All things will become possible when you are abounding in the grace of God. At lahat ng hawakan ng iyong kamay will be blessed by God. Lahat ng tapakan ng iyong mga paa ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? And you will win more souls for the Lord Jesus Christ, for the glory of the name of Jesus. Kasi you are abounding in the grace of God, and God will use you mightily.
Kaya yung ibang mga Kristiyano nagtatampo, hindi siya ma-promote, hindi siya mabigyan ng tungkulin sa church, nabigyan pa ng tungkulin, yung bagito, bakit siya napag-iiwanan? Huwag kang magtampo. No? Just remain faithful in serving God. Minsan, tinetesting ka lang ng Panginoon. Kung ikay magpa-puff up, kung ikay magagalit, mapipikon, o magmamataas, dahil hindi ka ma-promote, at ang napopromote, yung mukhang hindi ka promote. No? Don't compare yourselves with other people. That is pride. Ang taong humble, hindi niya kinukumpare sa sarili niya sa iba. Ang taong humble, natutuwa kapag merong iba na na-promote. Kahit siya ay hindi na-promote, may ibang na-promote. Nakikigalak siya, nakikisaya siya. At suportado niya yung mga na-promote kahit siya ay hindi na-promote. Masaya siya para sa kanila. See? That is humility. Eh sino yung taong humble? Those people who are already dead to their old selves. We must die every day. Okay? Ang taong patay sa sarili, selfless. No? Hindi mo iniisip yung makukuha mo. Iniisip mo yung paano mabe-bless yung ibang tao. Hindi yung kapakanan mo, kundi kapakanan ng ibang tao ang iniisip mo. Yan ang katangian ng taong patay sa lumang pagkatao. And you have a teachable heart. Madali kang turuan, madali kang kausapin. Nakakita na ba kayo ng taong ang hirap kausap? Ano ba, magpapamiting kayo, tayo ng tayo, taga-kontra, kontrabida. Meron kaming nakasamang ganyan sa pastoral council dito sa Pablo. Mabait siya. Pagkausap mo, mabait siya. Pag kayong dalawa, hindi kayo magtatalo. Sabi, pagka-meeting ng mga pastor na po ito. And that is a sign of immaturity. Pagka nag-meeting ng mga pastor, pag marami na, saka siya tayo ng tayo. Taga-kontra. Hindi lang yun. Pagka-planchado na, lahat nag-agree doon sa isang gusto namin umiral na panukala. Yung mga project, mga plans sa pastoral movement. Biglang tapos na planchado, biglang tatayo ito. Sandali lang, mga kapatid. May nakita ko na hindi balanse sa ating na pag-aproban. Ulit na naman kami na meeting. Ano? Yung control. Ako, ang hirap kasama ng ganyan. Yung ganyan, naging pastor pero walang teachable heart. Baka self-promoted yan. Self-appointed. No? So, mag-iingat tayo. At kung ikaw, kapatid, ay ganyan, it's about time to humble yourself under the mighty hands of God so that God may exalt you. Okay, taong patay sa sarili, with a humble heart, selfless, teachable, and always exalting Jesus, not Himself. Tandaan nyo, laging ang sentro ng buhay natin, maging tayo mga preachers, ang sentro ng mensahe natin si Jesus Christ. Hindi ang sarili, hindi ang iba, only Jesus. Preach only Jesus. Okay? Ang taong patay sa sarili, itinatas niya si Jesus, hindi ang kanyang sarili. Makikita nyo kapag isang tao ay buhay pa sa lumang pagkatao, even mga pastors, madaling ma-discern. Pag yung preacher ay buhay pa sa sarili, bakit? Pinipreach niya sa sarili niya. Ang mga tao, pinapupunta niya sa kanya, pinapahanga niya sa kanya. Pinapahanga niya sa kanya. May mga prophets din na ganyan. Siya sabi nila, they are true prophets of God. At nagpa-prophesying, ina-activate niya yung mga discerning of the Spirit, prophesying, pinapahanga niya ang mga tao. Pero ang nawawala, ang pangalan ni Jesus, at ang kanyang nailalantad yung sarili niyang ministry, sarili niyang pagkatao, at naiiwan na. Bihira na mabanggit si Jesus. At ang itinatas sa kanyang sarili para hangain siya ng mga tao that He is, to prove to them that He is truly a prophet of God. Naku, delikado yan. Prophet ka nga, false prophet. Sapagkat ang true prophet of God, lagi si Jesus ang tinataas. No? Kaya yung mga nabanggit kayo, mga prophetic word na alam ko kung sino ka, ang pangalan mo ay ganito, Jude Cortez, nakatira ka sa Bagong Bayan, San Pablo City, at ito ang asawa mo, 5 anak mo, tama ba? Hindi tama? Tama, palakpakan mga tao.
Bay, tama nga. No? Kung tumama man, delikado yan. Bakit? You will fall into occultism. Hindi yung prophetic word from the Lord. Alam niyo kung bakit? Ang prophecy sa Bible is for edification, exhortation, and comfort, and to building up the body of Christ. Ano na pala ng church? Nung i-reveal ang pangalan mo, i-reveal ang address mo, i-reveal ang telephone number mo, di na-expose ka sa mga tao, sa mga scammers, sa mga goods, sa mga hoodlums, sa mga masamang tao. Ano na pala ng church? Wala. So that is not from the Lord. Saan galing yun? Spirit of occultism. Kasi ang nakakapag-prophesy din yung mga nakakapanghula rin yung mga yan. No? Kasi back up ng demons eh. So akala mo, back up ka pa Holy Spirit, demons na pala, occult na pala yung pinapractice mo, hindi na pala prophetic word from the Lord. Kaya ingat. Okay. Ano pa? Number 5. Ang isang tao na they are growing spiritually and mature spiritually, yung salitang obedience. No? Obedience. Ezra chapter 7 verse 9 and 10. Hindi ko na bubuksan po ito. So, madali maintindihan. Ang taong lumalago spiritually, masunurin sa Panginoon. Ang mga true disciples of the Lord Jesus Christ, masunurin sa Panginoon. At tandaan nyo, ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos ay ibinibigay sa mga taong masunurin. Saan ko ba nakakita yun? I think sa Acts 5:32, kung umiiral pa ang aking memory, 32, tama. No. And we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Ang banal na Espiritu daw binibigay sa mga tao manampalataya na sumusunod sa Panginoon. And if you want to be filled and to be flooded with the fullness of the Holy Spirit, practice obedience. The more you obey God, the more He will fill you with His presence. Obey God, He will fill you. Then you obey God, He will fill you again. Then you obey again, He will fill you again. Obey, obey, obey God every day. And He will fill you into the fullness of the Spirit of God. Okay. Now, number 6, pinakahuli. Ang palatandaan na isang manampalataya ay lumalago spiritually and matured spiritually. Number 7, last. He is living by faith. Sabi sa Bible, the just shall live by faith. Galatians chapter 3 verse 11, Romans chapter 1 verse 17, Habakkuk chapter 2 verse 4. The just shall live by faith. Ibig sabihin, ito na po yung buhay natin. Ito yung way of life natin. Ito na yung karakter natin. Ito na yung pang-araw-araw na buhay natin. We always walk by faith. At sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, to walk by faith is to walk not by sight but by faith. We walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. So anong ibig sabihin? Hindi ka madidistract sa mga bagay na nakikita mo. Kundi bagkos nananampalataya ka sa mga bagay na hindi nakikita. Number 1, pinananampalatayanan ang Diyos na hindi nakikita. Pangalawa, pinananampalatayanan mo ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, na kahit hindi mo pa naranasan ang pangako niya, nananampalataya ka na tinanggap mo na. You already received His promises, and one of these days, magmamaterialize o magmamanifest ito. That is faith. Faith is, Romans 4:17, considering those things which are not as though they were. Ang tunay na biblical faith, pinagpapalagay mo na ang mga bagay na hindi mo pa nakikita, kinoconsider na waring nandyan na kahit wala pa. So when we ask something from God, ang isang taong malago spiritually, he will wait on the Lord.
maghihintay siya, and he will believe with all his heart na tinanggap niya na. The moment he pray to God, yung moment na yon, he believed that he already received the answer. Kahit hindi pa niya nakikita, kahit wala pa sa material world o sa physical world, naniniwala siya na nandyan na. It's in the spirit realm, and one of these days, magmamaterialize siya. That is faith. Hindi naman natin nakita si Jesus, hindi naman nakita natin God the Father, even the Holy Spirit. But we believe our triune God. We believe the Father, we believe Jesus, we believe the Holy Spirit. Why? Because we are living by faith. At ang tao na buhay sa pananampalataya, hindi siya bumabatay sa nakikita. Bumabatay siya sa sinabi, sa pangako ng salita ng Diyos. He bases faith on the Word of God. On the Word of God. Not on the things that surrounds him, na nakaka-distract, mga situations, circumstances, na pinapairal, inspired by the devil, pinapairal ni Satanas to distract us, to sow doubt in our mind. No? Dinidistract tayo, kaya dapat sabihin natin yung sinabi ni Smith Wigglesworth, I cannot be moved by what I see, I cannot be moved by what I feel, I cannot be moved by what I see, I can only be moved by what the Word of God says. And the Word of God said, I received the answer. Amen. So yan po yung 6 na palatandaan, signs of spiritual growth and maturity. Napasurin natin. Number 1, bearing fruit with the fruit of the Spirit, which is love or Christ-like character. Number 2, there is hunger and thirst in the Word of God. Palatandaan po yan that you're still alive spiritually and you are healthy spiritually when there is hunger and thirst in your heart sa salita ng Panginoon. Number 3, you love to pray. You're praying without ceasing. Palatanda that you are growing, you are maturing, you are mature spiritually. Number 4, you are already dead to your old self. And you die every day. Okay? Ang taong patay sa sarili, he is humble, selfless, teachable, and always exalt Jesus, not himself. Number 5, he is obedient. Yung salitang obedience. Obedient to God's word. Okay? Number 6, he lived by faith. The just shall live by faith. And faith is his lifestyle. Faith is his way of life. Yan ang buhay niya. Hindi siya nadidistract sa mga bagay na nakikita niya, sapagkat alam niya na hindi siya pinababayaan ng Diyos. That is the character of a matured Christian. You are growing, relying on God, at hindi ka nadidistract sa mga nakikita mo. You are spiritually growing in the Lord Jesus Christ. Okay, mga kapatid, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa 6 signs of spiritual growth and maturity at tinuro mo sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo po ito na maibahagi rin po namin sa ibang mga tao, sa ibang mga kapatid, sa ibang mga kaibigan, even lalo na sa mga overseas contract workers. Father God, you will bless this word as we share it, Lord, to the world. Mga ito salamat pa rin sa gabing ito. And Lord, we continue to pray for the family of Sister Josie Bartolome Escondo, Panginoon, na mga naiwan niya. You will continue to comfort their hearts and their mind. You will continue to bless their families, Lord, even her loved ones, at ang kanya pong ina, si Sister Merly, Lord, kanya mga kapatid. You will continue to comfort them, and you will fill their hearts with your peace, Lord, with your shalom. Panginoon, diadalangin din namin sa gabi ito lahat ng mga may sakit karamdaman to heal them right now in the name of the Lord Jesus Christ. At yung mga naha-high blood, maging normal ang blood pressure. Yung mga tumataas sa sugar, maging normal ang sugar, Panginoon. Yung mga mayroong problem sa paa, hindi makalakad, walk in the name of Jesus and be healed.
Yung mga may osteoporosis, be healed in the name of Jesus. Yung may mga sakit na blindness, glaucoma, in the name of Jesus, receive your new eyesight. Receive your new eyes. Receive it right now in the name of Jesus. Yung mga merong sumasakit lagi ang ulo at may problem sa pagkahilo, heal them in the name of Jesus. Yung mga may sakit karamdaman, heal them. Si Edge, aking pong aking daughter-in-law na hanggang ngayon ay nasa comatose condition. Lord, you will continue to heal her right now in the name of Jesus. Ibangon mo po siya, Panginoon, i-restore mo ang kanyang kalusugan. Ikaw, you are the author of life. Ikaw lang ang makapagpapagaling. In the name of Jesus. At yung pong iba, Panginoon, naghihintay ng answer sa kanilang mga kahilingan. Naghihintay po ng promotion. Naghihintay po, Panginoon, ng financial blessing. Panginoon, tatagpuin mo sila sa kanilang pangailangan. Yung may pangailangan si Clarice de la Cruz, Panginoon, sa prayer request in the name of Jesus, you will meet all her needs, financial needs, Panginoon, para sa tuition fee in the name of Jesus. At yung pong iba na humingi ng prayer request, salvation of their loved ones, their wives, their husbands, their children, save them in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin bukas ang magiging opening ng gawain namin sa funeral service, Panginoon, sa pinagbuburulan ni Sister Josie. You will preach your word at marami po makakarinig ng salita. Ito po ay way of evangelism then, and you will win more souls. And you will bless the hearts of your people, Lord. Yung mga nalulungkot, pasasayahin mo. And you will fill their hearts with comfort and peace of the Holy Spirit. Lord, maraming po salamat, Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in the name of the Lord Jesus Christ. Shalom. God bless everyone.